Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Pinapay. Magandang gabi. Amen. Praise God. Ayun naman ulit. Medyo matagal tayong hindi nagkapakipakita, no? Oo. Ayan mga kapatid, welcome ulit sa isa na namang episode ng Usapang Yan. Pinapay. Yan. Tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Yes. So ngayon, dako na tayo sa ating unang pagbasa na bibigyang pananaw ng ating kapatid si Bro Mark. Bro. Okay, so yung ating unang pagbasa ay mula sa Karunungan 12, 13, 16 to 19. So, ito ay pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. So dito sa ating pagbasa, ipinapakita kung gaano makapangyarihan yung ating Panginoon. Makapangyarihan siya, ngunit mahabagin, maawain, at syempre, tunay na mapagmahal. Ipinapakita niya rito na yung kanyang kalakasan ay tunay na kalakasan. Nang ibig sabihin ay yung kalakasan niya, kaya niyang ipakita yun sa pamamagitan ng pagtitimpi, pagpapasensya, at tunay na pagtanggap sa atin. Kasi tayo, di ba, minsan parang nagiging makapangyarihan tayo kasi kaya nating mapasunod or kaya nating magparusa or kaya nating gawa ng paraan yung mga bagay na parang ang hirap gawa ng paraan. No, kaya nating makontrol, no? Control yung ating nagagawa pag gusto nating ipakita yung ating kapangyarihan. Kaya nating ipagawa ito kahit minsan masama na siya or minsan hindi na siya mabuti. So, yun yung yung kapangyarihan na iba ang pagpapaliwanag dito sa atin. Kapangyarihan ng ating Panginoon na pinapakita sa atin na malakas ako kasi kaya kong magtimpi. Malakas ako kasi kaya ko kayong kaawaan. Sa kabila ng inyong kahinaan, ng inyong mga pagkakamali, kayang-kaya ko kayong mahalin palalo. So, napakagandang reminder sa atin ng ating Panginoon ay talagang kayang-kaya tayong patawarin at tanggapin mula sa ating mga pagkakamali. Kasi, minsan may pagkakataon kasing takot tayo sa Kanya, di ba? Natakot tayo, naku, ulit na naman ako nagkakamali. Sablay na naman ako. Nag-sorry na ako, pero inulit ko na naman. No? So, although, mali yun, yung ulit tayo ng pagkakamali tapos hingi tayo ng sorry. Pero ang nasabi sa atin ng ating Panginoon, mahal kita anak. Amen. At patuloy kitang mamahalin sa kabila ng iyong kahinaan. Kasi alam kong mahina ka eh. At alam kong talagang magkakamali ka kasi nga, nasa mundo ka. Ang daming temptations, ang daming ibabato sa'yo ng kalaban na dahil tao ka, mahina ka, there's a possibility talaga na give up ka. Pero, huwag kang susuko. Amen. Huwag kang bibitaw sa akin. At patuloy kang lalapit sa akin kahit na ano pa yung naging kasalanan mo. Yes. Huwag tayo darating sa point na ayoko na, suko na ako, wala na akong pag-asa. Ang Panginoon natin, Panginoon ng pag-asa. Yes. Correct. No? Ilang tao na ang nagbago ang buhay mula sa pagiging sobrang sama papunta sa pagiging mabuting tao. Marami tayong mga kilala na dating nagda-drugs, dating addict, dating nagtitinda pa ng mga drugs, gano'n, no? Pero ngayon, nagsiserve ng buong puso sa ating Panginoon. Amen. So, tinuturuan tayo ng Panginoon na dapat siya kasi gano'n eh. Makapangyarihan siya pero maawain. At tayo dapat gano'n din. Na kung tayo ay may authority, may posisyon, kung tayo ay nagli-lead, no? Most especially, dapat gayahin natin kung paano mag-lead yung ating Panginoon. Na nagli-lead ng may disiplina, na may awa, at marunong umintindi. Hindi yung papagalitan mo lang yung isang staff mo na mali ka na naman. Yung parang ang pagkukorek mo sa kanya ay talagang sobrang sakit na
Siyempre, ang mararamdaman niya, ayoko na, wala na, hindi na ako talaga, hindi na ako tatanggapin ng boss ko kasi lagi na lang akong, parang magiging dating, grabe naman yung boss ko. Parang hindi na nakita yung mga ginawa ko dati na mabubuti. No? So tayo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na patuloy na magbigay ng habag at awa sa ating mga kapatid, kahit sino man yan, lalo na yung pag nagkamali yung mga anak natin, di ba? Minsan sinisikmat natin. Pero mga bata pa kasi sila eh. So we have to understand din na itong mga ito ay, syempre, sa bawat pagkakamali nila, for sure, may natututunan yung mga yan. At Yes. mas ipakita natin yung pagmamahal at awa. Kasi yun ang tinuturo sa atin. At patuloy natin yung gawin kahit na tayo, ano man yung marating natin, ano man maging posisyon natin, ano man yung maging authority natin, kapangyarihan natin, ano man yung ibigay sa atin ng Panginoon. Still, we have to be humble. We have to be, yung ibaba natin yung ating sarili para mas mai-connect natin o mas maintindihan natin yung mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi mahirap yung tumaas ka, naging tumaas ang posisyon mo, nagkaroon ka ng authority, pero ang tingin mo na sa mga tao ay wala na, puro utusan ko na lang lahat ng mga to, puro susunod lang tong mga to sa akin. So, ayun yung leadership na tingin ko sa panahon ngayon hindi na magiging effective. Kasi ang grabe din yung mga ugali ng mga ngayon, ng mga kabataan ngayon kasi nga ang hinahanap nila sa leader ay yung kasi marami na silang pinagdadaan ng bata pa lang eh. So ang kailangan nila yung may umiintindi sa kanila at yung mamahalin sila. Kasi diyan sabik yung mga tao eh. Yung leader na marunong na hindi ka sasaktan. Nasabi nga ni napanood ako sa Facebook si Papa Jack. Alam mo si Papa Jack? Yung DJ. Oo, sa radyo. Sa radyo. Sabi niya, nagstay daw siya doon sa isang radio station na yun. Hindi dahil sa mataas yung sahod, kundi dahil doon sa boss niya. Kasi yung boss niya, grabe daw yung humility na alam niyang hindi siya sasaktan. Amen. Kasi naka-experience na siguro siya ng mga boss na Masyadong agresibo. masyadong agresibo. At yun ang hinahanap niya. So tayo, ganun din. Na if merong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, iparamdam nating mahal na mahal natin sila. Yes, magkakamali yung mga yan. Pagsasabihan mo, syempre. Yes. But still, you have to, kailangan ipakita mo sa kanilang mas importante sila kaysa sa pagkakamali nila. At patuloy mo silang gagabayan, patuloy mo silang uunawain, at ibibigay yung ano man yung kailangan nilang gabay para mas magtagumpay sila sa kanilang ginagawa. At for sure, natutuwa sa iyo yung mga ipinagkatiwala sa iyo kasi ibinigay mo sa kanila yung respect, yung tiwala, yung awa na lagi nilang hinahanap. At ibabalik naman nila sa iyo yun. No, gaya ng tayo, sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, wala tayong choice, mamahalin din natin siya. Yes. Di ba? So, hindi nakakahiya, pero yun yung nararapat na ibigay natin sa kanya. Tama. Dahil ipinakita niya talaga kung paano niya tayo mahalin. At lahat yung na-experience na natin. Kaya ito, ginagawa natin itong ganong bagay. Amen. Ano bro, ang ganda kasi yung nabanggit mo kanina nga about yung ating Panginoon, kaya niya tayong mahalin, kaya niya tayong unawain, kaya niya tayong alagaan. Yun ang pagpapatunay na makapangyarihan talaga siya. Alam mo kasi to bro, hinahanap ko talaga itong image na to, yung Cristo de la Vega. Sana maipakita ni Brother Greg para makita rin mga kapatid natin. Medyo maliit pag ginagawa. Ano yung nakababa yung kamay niya? So yung Ay, isang image kamay. ng Cristo de la Vega sa Toledo, Spain. Si Jesus Christ, nakapako siya. Yung isang kamay niya, inalis Bumagsak. niya doon sa pagkakapako. Inaabot ka niya. Napaka-powerful yung image kasi kasalukuyan pang nahihirapan ng ating Panginoon sa image na to. Nakapako siya sa krus.
pero ikaw na agad yung iniintindi niya. Oo. Sabi, napaka-selfless ng ating Diyos. Sana mapakita ni Brother Greg yung image yun. Cristo de la Vega, yung image nung cross na yun. Kumbaga, it sums up the whole essence nung sinasabi kanina ni Brother Mark na ang ating Panginoon ay lagi siyang nakaano sa atin, nakaalalay, lagi siyang parang selfless niya. Ibig sabihin, talagang tayo talaga yung niya, apple of the eye. Talagang lagi siyang nakaredy para tulungan tayo. Minsan kasi din yung mga tao, minsan iniisip na yung kahinaan yung maging mapagpatawad. Ayan. Pride na lang no? Parang hindi ko to papatawarin kasi pag pinatawad ko siya, lalaki yung ulo nito ganun. Na ako yung unang namansin, ang thinking kagad natin, ay, mahina to. Pag, parang nag-sorry ka, naging ikaw pa yung mahina sa tingin niya. Yung ganun. Kaya minsan, ayaw nating mag-approach kagad, ayaw nating tayo yung mauna. Kasi, may ganun tayong thinking na, itong taong to, ganito yung iisipin sa akin pagka ganito yung ginawa ko. Kaya hindi ko na lang gagawin. No? So, yun, mag-ingat din po tayo doon. Kung tayo man ay, hindi ibig sabihin nun na mahina tayo. Ibig sabihin nun, ibinaba natin ang ating sarili kasi gusto natin maging maayos yung relasyon natin sa kanila. At yun yung tamang gawin. At yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung itataas mo yung pride mo at wala na, habang buhay na lang kayo hindi magpapansin. Tsaka sa panahon natin ngayon mga brothers, kasi nabanggit ni Brother Mark kanina regarding sa authority, sa autoridad or power. Sa panahon natin ngayon, so pag once na meron na tayong authority, power, minsan ikaw na gumagawa ng sarili mong justice, Judgment. Ikaw na agad yung manghusga. So dapat dito pa lang sa unang pagbasa na binigyan reflection ni Brother Mark, dapat tularan natin ng Diyos. Siya yung Diyos ng awa, siya yung Diyos ng hustisya. Bibigyan ka ng pag-asa ng Panginoon para lang, di ba, para makapagbago ka, magsisi ka, pero hindi ka hatulan. Dahil mahal ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng pagkakataon magbago. Sa panahon kasi natin ngayon, once na may position ka, power, authority, kumbaga, gagamitin mo na yung kamay mong bakal. So, dapat huwag tayong ganun, mga kapatid. Mali. Bihira ang tao na umaangat na nananatiling nakasayad ang paa sa lupa. Bihira po yun. At certain point in our lives, naging guilty tayo sa ganyan. Nakatingin tayo ng konting kapangyarihan, feeling natin, hindi na tayo nagkakamali. So, correct. Manalamin po tayo lagi. Mura lang ang salamin. Tsaka sa unang pagbasa pa lang, ang Diyos ay mga tarungan nga daw. Tayo pa kaya, dapat ganun din. Amen. Kaya yung mga bagay na hindi natin kailangang ipilit sa iba. At ipagdasal din natin kasi baka mali nga rin tayo. So, yun. Kailangan natin maging madasalin sa mga instructions natin. Sakto. Kasi, huwag nating isipin yung sarili lang natin na maganda to para sa kanila. Pero, kasi baka ikaw na lang ang nakakaisip nun. Hindi mo naman ipinag-pray yun. yung tingin naman niya, hindi yung maganda para sa akin. Teka lang. So, kailangan may nag-uusap. Importante yung communication. Amen. Praise God, no? So, ang ganda ng first reading natin, no? Ang ating Panginoon ay makapangyarihan, ngunit siya ay mahabagin, mahawain. So, kailangan natin siyang tularan. So, ngayon naman, tumako tayo sa ating ikalawang pagbasa na bibigyan ng reflection ni Brother Fernan. Okay, mga kapatid, ang ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa Roma, chapter 8, verses 26 to 27. Yes. So, kanina, maalala natin sa unang pagbasa, no? Nabigyan ng emphasis dito yung manalangin. Yes. No? Communication with our God para maging effective tayong Leader. Yan. So dito naman sa second reading, sinasabi naman dito yung kapangyarihan ng Holy Spirit kung paano niya tayo tinutulungan manalangin. Amen.
So, praying through the Holy Spirit, the intercession of the Holy Spirit kapag nagdadasal tayo. Kasi mga kapatid, may mga pagkakataon talaga na pag nagdadasal tayo, hindi natin alam yung gusto nating sabihin. Basta pagod ka lang, malungkot ka lang, you lack inspiration, o di ka, sobrang saya mo lang talaga, sobrang inspired ka naman, hindi ka makapag-pray, hindi ka makabuo ng salita na feeling mo na gustong marinig ng Diyos. Ang ginagawa ng Holy Spirit, nag-i-intercede siya, nagpe-pray siya through us, no? At yung mga salita na hindi natin mabuo, batid yon ng ating Ama sa Langit. Amen. Dahil binabasa ng Holy Spirit yung laman ng ating panalangin at batid ng ating Ama yung isip ng Espiritu Santo. So alam niya na kung ano yung ninanais ng puso mo. Interconnected, oh. Yun yung power ng Holy Spirit na mag-intercede para sa prayers natin. Ano ba yung example na, no? So minsan nagpe-pray tayo na Lord, thy will be done. Lord, gusto ko gusto kong yumaman. Pero ang prayer mo, thy will be done. Magkasama siya sa prayer, no? Lord, pwede ba yumaman ako? O di kaya, Lord, bili mo naman ako ng bagong motor, bagong kotse. Pero sa huli, sabihin mo, Lord, thy will be done. Di ba ang gulo ng prayer mo? Nahiling ka ng gusto mo, pero ang gusto mo rin, mangyari yung kalooban ng Diyos sa'yo. So, ano mangyayari? Yung Holy Spirit ngayon, yung magpe-pray para sa'yo. Para yung prayer mo, mabago. Maging align. Yes, maging align sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen. Kasi kung wala yung Holy Spirit, kapag hindi mo siya kasama pag nagpe-pray ka, hindi mo na itatawid yung gusto mong sabihin sa ating Diyos. At hindi papakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Kasi mapagmataas ang prayer mo. Dinidiktahan mo ang ating Panginoon. Ito ang gusto ko. Kailangan ibigay mo sa akin to para gawin ko to para sa iyo, Lord. Magsiserve ako sa iyo pero bigay mo sa akin to. Binibigyan mo ng kondisyon yung ating Panginoon. Yes. Pero kapag yung Holy Spirit nag-intercede sa prayer, mapapansin mo, yung prayer mo ngayon, palagi na lang, Lord, alam ko, nandyan ka. Alam ko, ikaw ang bahala sa akin. Ang pinagdadasal ko lang, Panginoon, equip me and use me kung ano man yung gusto mong mangyari. Kung ano yung plano mo, yun ang masunod. Palagi nang nagiging ganun yung prayer mo. Palagi ka nang nagpapaubaya at nagtitiwala na ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, the best, kung ano yung kailangan mo at higit pa. So, ang kailangan lang mga kapatid, magtiwala lang tayo na hindi sa magagandang salita lang ang pagdarasal. Hindi sa dami ng sinasabi. Kay English yan, kay Tagalog yan, kay bulol ka. Kay ang masasabi mo na lang ay, Diyos ko. Ganun na lang. Wala ka nang masabi. Magtiwala tayo mga kapatid na nakakarating yung intensyon natin sa ating Panginoon dahil ang Holy Spirit, tinutulungan niya tayong magdasal. Amen. So, ang dapat mo lang gawin, magdasal. At makinig. Kapag nag-pray po tayo mga kapatid, hindi lang tayo dakdak ng dakdak. Maglaan po tayo ng konting oras para tumahimik. Kasi, binabago nga ng Holy Spirit yung prayer mo, di ba? Tama. So, pakinggan mo siya. O, after mo masabi, lahat ng gusto mo sabihin, tumahimik po tayo ng konti. Pause. For sure, may kakausap po sa inyo. Hindi man siya yung magsasalitang naririnig nyo. Sa isip nyo, may magpapaliwanag. O, teka muna, Gerald. Alam mo naman na yung hinihiling mo, hindi pa pwede ngayon. So, di ba mas maganda na, Lord, mangyari na lang po yung gusto nyo? Di ba mas magandang iyon sabihin mo? Thy will be done. Maniwala kayo mga kapatid. Danas din po namin yan kasi kami po, dati ganun din kami mag-pray. Lord, gusto ko nito. Lord, gusto nito. Bigay mo sa akin to. Pusingi. Halos lahat po yata ng tao,
ang umpisa ng panalangin, puro ganun. No? Mm-mm. Pero, the Holy Spirit transformed our prayers. And in doing so, pati yung personality namin, unti-unti binabago rin. Kasi nagbabago yung dasal mo, nagbabago na rin yung pagkatao mo. Unti-unti. So, ayun mga kapatid, sana bigyan natin ng time yung Holy Spirit na kausapin din tayo pabalik. Amen. So, tama nga na brother Perda, no? Minsan, di ba, pag tayo nagdarasal, halimbawa, sa isang may mga kasama tayo, katulad kanina, di ba, nagdasal tayo. Ah. Di ba, usually, pag sinasabi ng worship leader na damhin natin ng presensya natin, Panginoon. Di ba, usually, dapat magpo-pause muna tayo mga ilang segundo tatahimik yan. ka muna. Tatahimik tayo saglit para damhin natin. Para yung Holy Spirit, iramdam natin. Damhin mo nga, Damhin no? natin eh. Oo. So, damin natin yung bawat presensya niya. Kasi nga, kailangan natin siya, di ba tayong tatlo kanina, kailangan ng presensya ng Banal na Espiritu pumasok sa bilog ng ano natin area din natin eh. Or kung ikaw ang mag-isa, na tumahimik ka, damin mo pa ng presensya natin Panginoon, damin mo na katabi mo siya. Yan. Na malinis o clear yung isip mo. Kasi kung may tumatakbong ibang sa isip mo, for example, dadasal ka, ang nasa isip mo naman, natin ka lang may ano ako, dami mong gagawin. Teka, may due date ako sa ano na kailangan ipasa kay boss. O di kaya, kailangan kong bumili ng ganito. O kailangan makapag-deliver ng ganito. Hindi mo makaramdaman ng presensya. O kaya, pag tayo magdarasal, siguro hinto tayo mga ilang segundo, damin natin yung presensya ng ating Panginoon, na Banal na Espiritu Santo. At doon mo mararamdaman yung tunay talaga na communication between you and the Lord. Amen. And sa lahat ng prayer, no, ito medyo talaga nakaka-relate ako pag nagdadasal ako nito, na lagi kong tinatawag ang Banal na Espiritu Santo. Katulad kanina, nung pagkahatid ko kanina sa asawa ko, hinatid ko sa eskwelahan. Habang nagdadrive ako, talagang dasal ako, habang nagdadrive ako, hawak ko sa rosaryo doon sa may salamin. Tinatawag ko na yung Banal na Espiritu Santo. Nasabi ko, Banal na Espiritu Santo, ito, nasa highway ako, mamaneo. Kumakausap ako na nawa proteksyonan niyo ako sa aking pagmamaneo hanggang makabalik ako, makauwi dito sa amin. Amen. O, lagi kong ginagawa ang ganun na tinatawag ko yung banal na presensya ng Espiritu Santo. Kasi, ang Espiritu Santo, siya na yung kasama na natin. Amen. O, hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo siya. Totoo yan, mga kapatid. Ang Holy Spirit. Amen. Yes. Okay mga kapatid, ngayon naman, dumako naman ngayon tayo sa ating mabuting balita na bibigyan ng refleksyon ng ating kapatid na si Gerald. Yes, oo, mga brothers, no. Itong mabuting balita natin ngayong linggo is karugtong to mga brothers nung last week. Di ba nung isang linggo natalakay natin tungkol din sa binhi. Oo. At isang talinghaga ang binitawan dito ni Jesus. Di ba nung isang linggo, nagsaboy ang isang yung isang tao ng binhi or sabihin natin ang Diyos na apat ang kanyang binagsakan. Iba't ibang klase ng lupa. No? Pero ngayon, isang talinghaga naman ang binitawan dito ni Jesus kasi nagtanong sa kanya yung mga alagad, yung mga tao doon tungkol sa binhi. Siguro mga brothers, may mga nakapagtanong or may narinig na kayo na minsan kine-question ng mga tao, miski tayo, na tunay ba talagang may Diyos? May narinig na kayo, may sitwasyon na kayong nagsabi, May nabalitaan na akong gano'n. Oo. Ako usually, madami na ako nadinig na, totoo ba kayang may Diyos? Kasi kung may Diyos, dapat wala nang masama dito sa mundo. Oo. Usually, di ba, may naririnig o minsan may nababalitaan tayo na itong taong to, kabait-bait, di mo makikitaan ng kasamaan, pero ba't siya yung namatay? Hindi na lang itong kriminal, hindi na lang itong magnanakaw, hindi na lang itong mga mandurugas ang namatay. O di kaya kapitbahay ko yan na napagkaloko-loko. No? Ba't itong mabuti pa ang namatay? Diba, usually may mga instances tayo narinig na gano'n or may nakikita, no? Kaya ito yung sagot kung totoo bang may Diyos sa mabuting balita. Tignan natin, no? Kasi sabi nga dito sa mabuting balita, merong naghasik ng mabuting trigo. Tapos yung naghasik na yon, natulog. Natulog lang yung mga kasamahan niya. Habang natutulog sila, merong masama na naghasik din ng masamang damo.
No, kinabukasan, no, nagulat yung mga natulog. No, ba't sabi daw, akala ko ang yung hinasik or yung mga sinaboy ay mabuting trigo, ba't may masamang damong tumubo? Oo. Ano? So anong sagot daw dito ni Jesus? Nasabi daw na huwag yung bunutin ang masasamang damo doon sa kasamahan niyang mabuting trigo. Ano? So hihintayin daw tumubo yung trigo tsaka yung masamang damo at doon daw paghihiwalayin yung mabuting trigo at masasamang damo. Ang masasamang damo, ito daw ay susunugin. Oo. Tapos yung mabubuting trigo, ilalagay daw sa kamalig. No, kamalig ito siguro yung parang isang bodega, Oo. o kwarto, ano. Storage. No, kita-kita na natin yung mensahe kung bakit mayroong masama at may mabuting trigo. Alam niyo mga brothers sa Israel, ang tawag sa damo na maliliit na kamukha ng trigo, kung tawagin sa bansa ng Israel, si Sanya. Si Sanya. Ito is katulad din at kamukha ng mabuting trigo pag maliit pa lang. O kaya talaga di mo pagkakamalang trigo ito o damo. Mukha siyang damo. Mukhang damo magkakamukha kasi sa height, sa kulay, tapos yung tindig at saka yung lapad ng kanyang dahon. Parehas na parehas, no? Pero dun malalaman, pag ito ay lumaki, yung trigo at masamang damong ito or damo na yon, doon mo makikita yung pagkakaiba. Ano? So dito, pinapakita ng ating Panginoon na ang Diyos ay may justice. Yeah. Hindi agad bubunutin o tatanggalin ni Jesus yung mga masasamang damo para doon sa may na nakahalo sa mabuting trigo na yun. Ano? Ang ating Panginoon ay bibigyan ka ng pagkakataon para magbago. No? Di ba usually sa pamilya, sa magkakapatid, di ba mayroong tinatawag sa mga magkakapatid na black sheep. No. Actually, parang naramdaman ko yung sa amin, yung sa aming magkakapatid eh. Parang sa aming 5. Baka naman kulay lang. Hindi. Baka kulay lang, possible yun. Pero hindi sheep, walang sheep black lang. Yun ang feeling ko dati mga bro, kasi sa aming 5 magkakapatid, ako yung panganay. Ako yung sa amin yung pinakamaluko. Nangungupit, lahat ng kalokohan. Nadanas ko na. Oo, kaya feeling ko sa aming kapatid, ako ang black sheep. Yung mga kapatid kong 4 ay kabubute. Ako talaga yung walang niya. Kaya feeling ko black sheep ako. Pero, yung black sheep na yun na tinatawag, mayroong pagbabago din. Bibigyan ka ng tsansa ng Panginoon para magbago. Amen. Oo, kaya ang Panginoon hindi basta-basta siya manghuhusga. Kaya yung taong yon, pwede ka naman magbago sa mabuti. No, hindi ka mapapasama doon sa masamang damo na susunugin at pwede kang maging mabuting tribo na isasama sa kamalig. Oo. Kitang-kita yung paliwanag kung ano yung susunugin sa masamang damo at dadalhin sa kamalig. Susunugin, alam naman natin, mapupunta yun sa sa impyerno. Oo. Na yun talaga ayaw din natin, no? At sa kamalig, ito yung sa kaharian ng ating Panginoon o sa langit. Kaya binibigyan tayo ng tsansa ng Panginoon na mabigyan ng tsansa na magbagong buhay. Yes. Kilala naman natin si Maria Magdalena. Oo. Sa isang linggo, kapistahan ng Maria Magdalena. Alam naman natin si Maria Magdalena, di ba siya yung sinasabing prostitute? Oo. O sa may pangit pakinggan, pok-pok. Di ba, no? Pero, yung Panginoon, tinawag siya. No? Na itong si Maria Magdalena ay magiging Santa Maria Magdalena. No? Sa pagkakamali, sa kamalian, kasalanan niya, pwede siyang magbago. No? Maria Magdalena, isa sa mga tagasunod ng ating Panginoon, kasama maglakbay, nangaral, no? Nagbigay ng pagbabago sa mga nahihirapan, lalo na sa mga kababaihan. Lahat tayo pwedeng magbago. Amen. No? Kaya mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Kung ano yung kadiliman na pinagdaanan natin nung tayo ay siguro sabihin natin mga kabataan, kung anong kadiliman mo sa buhay, bibigyan ka ng liwanag ng Panginoon. Amen. Nasabi ni Brother Mark na ang Diyos ay mukha niyan ay pag-asa at awa. Yan ang tunay na mukha ng Panginoon. Awa at pag-asa. Amen. No? Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na baguhin. At marami tayong pagkakamali sa buhay.
kung marami tayong kasalanan sa buhay, no, ang kailangan lang natin, magsisi lang. Yung pagsisisi na yun, yung hindi na uulitin, hindi na babalikan, hindi na gagawin ulit. Kasi ang tunay na pagsisisi, ayan yung may pusong gustong magbago. No? Once na magbago ka, once you repent, di ba sabi nga daw, once you repent, you have your faith. Repentance and faith nga din daw. So once na nag-repent ka, ang pananampalataya mo is lalaki, uusbong. No? Amen. Ito yung binhinga na tinanong sa atin nating Panginoon nung ating pinag-usapan ng isang linggo, mga brothers. Amen. Amen. Okay mga kapatid, no? Grabe yung mga readings ngayon. Mm-hmm. Yes. Talagang ewan ko na lang kung hindi pa tayo magising sa pagkakatulog natin. Ngayon naman, pakinggan natin yung connection nitong tatlo na to na bibigyan ng reflection ng ating kapatid na si Brother Jay. Yes, brother. Tulad ng mga readings natin ngayon, so kitang-kita agad natin yung klaro agad yung mensahe nating Panginoon tungkol sa binhi. Pero nung last week medyo talaga malalim no? Yung binhi na isinaboy sa 4 na klase ng lupa. Pero ngayon kitang-kita 2 klase yung nagsaboy ng binhi, no, ng mabuting trigo at ng masamang damo. Okay. So sa unang pagbasa, nakita ko yung sinabi ni Brother Mark na yung ating Panginoon ay siya yung makatarungan sa lahat, no. Kasi imagine mo, no, sabi nga sa unang pagbasa, sa lahat ng mga kasalanan mo, kailangan mo lang magsisi. At ang Diyos ay makatarungan, bibigyan ka ng pag-asa. Amen. Sabi ni Brother Mark kanina, ang Diyos ay siya ang Diyos ng pag-asa. So sa unang pagbasa, makatarungan talaga ang ating Panginoon. No? Sa ikalawang pagbasa, nabanggit ni Brother Fernan kanina yung patungkol sa banal na Espiritu Santo. Ng banal na Espiritu Santo, siya yung gagabay sa lahat ng mga gagawin natin kung ito ay mabuti o masama. Kaya nga, tinatawag natin yung banal na Espiritu Santo para samahan tayo sa pagpili doon sa ating pipiliin na kung ito ba ay mabuti o masama. No? Pero kung wala yung mabuting, yung Espiritu Santo, hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Kasi ang laki ng epekto ng masama, malamang yun talaga ang gagawin mo. No? Kaya nga, mayroon tayong banal na Espiritu Santo na gagabay sa'yo. So, lagi mo siyang tatawagin sa lahat ng circumstances ng buhay natin. Kaya pinupunti ni Brother Fernan kanina, yung panalangin. Na lagi mong isasama sa ating dalangin ang Holy Spirit. Amen. Kasi yan yung mga, natin yan yung sabihin natin, for me, yan ang magiging guardian angel mo. Amen. For me, yung magiging guardian angel mo na magpoprotekta sa'yo sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga pagkakamali mo. No? Yan yung hihila sa'yo na, oops, Gerald, huwag ka dyan. Huwag ka mangupit. Huwag ka magdudukot dyan. Huwag ka kupit ng 20, lakyan mo. Joke lang. Yan yung poprotekta sa'yo para hilahin ka dun sa gagawin mong pagkakamali, yung banal na spirito. Kasi dalawa lang naman pipiliin mo Masama at mabuti lang naman Tayo mga Pilipino, dahil nandito tayo sa mundo ng mga kasalanan, mundo ng kasalanan, malamang pipiliin natin yung mali, yung kasalanan na yun. Masarap. Yung masarap kasi yun yung pinaka natin yun ang luho ng katawan natin, pero espiritu natin kailangan siyempre yung mabuti yung gagawin din natin. At sa mabuting balita na pinaliwanag ko kanina dun sa may talinghaga ni Jesus sa mabuting trigo at sa masamang damo, ay ang Panginoon ay binibigyan tayo ng importansya muna dahil tayo yung sinaboy ng ating Panginoon. Ngayon, kung tayo ay nahawaan ng isang masamang damo or sabihin natin na mga kasalanang gawain, syempre, tayo nga, sabi ko nga, tayo ay nasa mundo ng kasalanan. Lahat ng kasalanan, makikita, magagawa natin, no? Binibigyan tayo ng tsansa ng Panginoon. Kasi nga, nasabuyan din tayo ng iba't ibang klase ng damo Oo. Iba't ibang klase ng kasalanan na pwede mong gawin Kasi, andiyan lang, katabi mo, kasalanan na agad. Sa harap likod mo, mayroon naman kasalanan. Napapalibutan tayo ng kasalanan. Isip mo nga, makasalanan. Oo. Sa pag-iisip pa nga lang, makasalanan, lalo pa kayo sa gawa. Kaya pala damo. Damonyo. Damonyo. Damonyo talaga, benta yun bro. Kaya,
ang Panginoon binibigyan tayo ng tsansa na magbago na hindi muna hahatol ang ating Panginoon na bubunutin niya at sasama doon sa susunugin. No, no. Kumbaga, hihimayin muna ng ating Panginoon kung ito ba ay mabuting trigo na mapapakinabangan at dadalhin sa kamali, o itong damo na wala nang pakinabang. May kasabihan nga daw tayo sa mga tao, sa ating mga tao. Sabi nga daw, matagal daw mamatay o masamang damo. Marami ko narinig ko lang ganyan. Bila ko lang naisip. Ano? Tsaka sa pangalawang part ng mabuting balita na gusto ko din na ipaliwanag, nabanggit kasi sa mabuting balita kanina mga bro, na yung patungkol sa binhi ng mustasa Yan. at doon sa may pampaalsa. Ano? So, alam naman natin yung mustasa, usually yung mustasa na sinasabi dito, hindi po siya yung nilalagay sa pangsigang. Yung gulay. Yung gulay na kinakain. Oo, yung parang pechay. Yung mustasa dito, ipapakita ni Brother Greg kung ano ba talaga yung puno ng Kung gaano mustasa. kalaki yun. Kung gaano kalaki. Oo, grabe yung ano niya. Grabe Ganun. na talaga. Kahit ako Oo. yung nagtingin, mustasa, di ba Yung kinakain yung pangsigang. Pakita niyo yung canopy ng mustasa. Ang laki ng ano niya, parang pinakaulo ng puno na yan, papakita ni Brother yan. So, ganun yung mustasa na itanim mo yan ng pinakamaliit na butil, pinakamaliit na binhi. Kung lumago yan, grabe. Kung lumaki yan, grabe. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Once na nagbago ka at pumunta ka sa kanyang kaliwanagan ng ating Panginoon, tatanan ka niya ng isang binhi na mag-grow. Ibig sabihin yung marami kang mai-share, marami kang matutulungan. No? Di ba pansinin natin sa ibang klase ng puno, sabihin natin nara. No? Di ba matagal din yan Matagal din ang buhay niyan. No? Ang daming pwedeng gawin sa nara na yan. No? Sa una, pwede kang makapagbigay ng silong kasi mayabong yung kanyang mga halaman, dahon. Pangalawa, yung kahoy niya. Ay, Ang kahoy niya. mamahaling kahoy yan. Oo. Na tumatagal ng ilang dekada. No? Na pwede mong gawing mesa, kama, upuan, anong klase? Ano? So yun ang pinupunto ko na marami kang mabibigyang biyaya na hindi lang ikaw makakatanggap. Yung iba din. So ganun yung mustasa. No, tatamnan ka ng Panginoon ng binhi, ng butil, unti-unti yan, pag pinapalago mo, at pag ikaw'y lumago na, nang dahil sa Kanya, may matutulungan ka din iba. Daming yung ginagawa. Yung pampalsa, ganun din. Ang pampalsa, di ba, nagsisimula yan sa isang maliit, halimbawa sa isang pandesal, no? Bago yan umalsa, lumaki, ang tagal niyan bago maging mismong tinapay. Sabihin natin mga 2 oras. Tsaka kaya lang umaalsa yung tinapay dahil mismo dun sa Pampalsa. Pampalsa, oo. Kaya siya pampalsa. Oo. Sana yung mga pandesal natin parang papel yan. Oo. Ano yun? Yung ginagamit sa ano bro? Sa Siopaw. shawarma? Yung lang niyan Parang wrapper lang yan. yung pampaalsa na yon, ang magbibigay naman sa ng pangpaalsa, isang Diyos din yung init na sinasabi ko sa tinapay, yung sabihan sa Monay. Kailangan mong uminit para umilsa ka. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng init para ikaw ay mag-grow din. Amen. Pampaalsa. Kaya sa mga basahin din natin ngayon, no, once na ikaw ay binago ng ating Panginoon mula sa masamang gawain, experiences, no, nagbago ka, dapat yung kailangan mo din lumago. Kailangan nating lumago. No? Kailangan once na lumago tayo, ibahagi din natin kung paano nagtrabaho sa atin, sa inyo, ang ating Panginoon. Amen. No, dapat hindi lang ikaw yung nag-grow, i-grow mo din yung asawa mo, mga anak, yung kaaway mo, no? Yung lahat ng mga ayaw mo sa mundo. No? Dapat tulungan mo din sila magbago. Kasi nga, andi dito po tayo sa mundo ng kasalanan. Na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng masasamang damo. Kaya kung ikaw, feeling natin, tayo ay mabuting trigo. So maging din tayo, magbigay rin tayo sa kanila, butil, at tamnan natin din sila ng mabuting gawa, mabuting balita sa kanila. Palaganap natin ng mensahe ng Panginoon. Katulad ginagawa natin mga kapatid, no? Na pagpapalaganap ng mabuting balita, ng salita ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ganito lang. No, alam ko sa 4 million followers namin. Maraming salamat sa mga nanonood. Kagabi lang, no? Kagabi lang nag 4 million. No? 4 million.
So wala pa kami Happy intention 4 yan. million! Wala kaming intention na kumita. Basta ito talaga yung pinaka-purpose namin. Okay. Kaming tatlo, kanya-kanya po kaming secular world. May trabaho, may negosyo. Lahat kami busy. Pero yung once a week na ginagawa po namin ganito, talagang dedication namin sa ating Panginoon na ipapalaganap namin yung salita ng Diyos pamamagitan po ng ganitong podcast, Bible sharing. No, kaya maraming salamat sa mga nakakapanood ng mga katinapay din namin. Amen. Kaya mapapansin nyo, talaga umalsa na kami. Oo, ito, alsang-alsa na Parisado yun. na. Baka nakakasuman eh. Amen. Okay, mga kapatid, so dako na tayo ngayon sa application. So dako tayo kay Brother Mark kung paano niya ma-apply yung mga readings natin ngayon. Okay, so gaya ng ating Panginoon, piliin nating maging maawain o maawa tayo sa ating mga taong nakakasama, no? Siyempre, nagkakamali, tayo rin nagkakamali, no? Malagi. Kung para tayo ay makatanggap ng awa, so para tayo kaawaan sa ating pagkakamali, tayo magbigay din ng awa sa ating mga kasama. Na isipin natin na tayo laging sasablay, lagi tayong magkakamali. Kailangan natin tanggapin na yung ating kapatid ay kailangan maintindihan, no? Kailangan tanggapin, kailangan ipagdasal. No? Yun ang gusto ng ating Panginoon at wag nating i-judge. Kasi once na i-judge natin ang ating kapatid, wala na. Lalo na siyang mapapalayo, lalo na siyang mapapasama, at lalo na niyang tatanggapin sa sarili niya na wala na akong pag-asa. Kasi wala na, judge na siya eh, no? Imbis na maintindihan siya, imbis na yung ilagay mo yung ikaw sa sitwasyon niya para mas madali mo siyang maintindihan. So, sayang yung pagkakataon na dapat na iparamdam natin sa kapatid natin na siya ay katanggap-tanggap at siya ay mahal ng ating Panginoon kaya kailangan natin siyang mahalin din. No? Kasi napaka-importante po no na laging maisip ng ating mga kapatid natin, tayo rin mismo. Hindi lang sila kasi tayo din ay nagkakamali na kailangan nating lahat ng awa at grasya ng ating Panginoon. Kasi kung wala yung awa ng Panginoon, malamang lahat tayo wala na dito. Sobrang dami ng ating naging kasalanan, naging nagawang mali. Kung ating Panginoon ay sobrang strict, sobrang talagang pinansin na niya, nilista niya lahat ng ating pagkakamali. Ay wala, punong-puno na yung listahin niya. Talagang doon mo makikita ng ating Panginoon na pag ikaw ay pinatawad, kinakalimutan niya na lahat. At tayo ganun din sa ating mga kapatid. Yes, masakit. Kahit nasaktan ka niya mahirap kalimutan yun. Meron pa nga sinasabi, mapapatawad pero di makakalimot. May mga ganyang panglinyahan. Pero grabe yung yabang, grabe yung pride ng mga tao nagsasabi ng ganyan. No, pero sabi nga, still we have to choose love. We have to choose forgiveness. We have to choose grace. We have to choose yung awa na sinasabi ng ating Panginoon. Kasi siya mismo, siya nga Diyos, naaawa tayo pa kaya na tao. At sinasabing tularan natin siya. Kaya gawin po natin. Huwag po nating hayaang mapasama lalo ang ating mga kapatid dahil sa ginudge natin sila at di natin tinanggap. Kasi yung awa na yan yung tunay na makakapaglapit sa ating Panginoon. Tayong lahat na-experience natin yung awa niya na akala natin hindi na natin may experience. Pero dahil inilalapit natin ng sarili natin sa Kanya, nalalaman natin, nagiging aware tayo sa mga pagkakamali natin, lalo na nung maraming na tayong natututunan tungkol dito sa Bible, na ang dami pala talaga nating nagagawang mali na hindi natin nare-realize dati. Dito natin nalalaman, dito tayo nagiging aware na kailangan talaga natin ng awa ng ating Panginoon kasi talagang nagkakamali po tayo. At huwag natin isipin na tayo'y tama palagi. Huwag nating ipilit yung mga pag-iisip natin,
yung ating thinking sa iba. Dahil iba ang kanilang pag-iisip. Iba rin yung kanilang kinalakhan. Iba ang kanilang mga experience na hindi ibig sabihin na akala mo tama ka, tatanggapin na kagad ng ibang tao. So tayo, kailangan din nating umintindi palagi ng ibang tao. At huwag na natin silang i-judge. Kung sila i-judge nila tayo, hayaan na lang natin. Si Lord na yung bahala. Si Lord na yung bahala. Basta tayo, ibigin natin yung awang itinuturo sa atin. At kung hindi nila naiintindihan yon, si Lord na po yung bahala. Basta pinili natin na mahalin sila at tanggapin sila. At kung ayaw nilang tanggapin yon, kung hindi nila tinatanggap, si Lord na yung bahala. Hindi natin kailangang ipagpilitan. Basta ikaw, masaya ka, magaan ang loob mo, wala ka ng kaaway, hindi na masama yung loob mo, hindi na mabigat yung loob mo, si Lord na yung bahala sa kanila. At ikaw mabuhay ka ng masaya. Dahil gusto ng Panginoon na ikaw ay maging masaya. Kaya nga, tinuturo lagi sa atin yung humility eh. Kasi kung ikaw ay punong-puno ng pride, punong-puno ng kayabangan, naku, ang hirap po mabuhay. Akala mo masaya ka, pero pag mag-isa ka na lang, hindi mo mararamdaman na hindi lahat ng bagay ang solusyon ay pera, hindi lahat ng bagay ay solusyon ay maraming kaibigan na hindi mo naman maintindihan kung anong ginagawa. Hindi po yun ang tunay na kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan ay ang makakapagbigay lamang ay ang ating Panginoon. At ang Panginoon natin yun ay patuloy na magbibigay ng awa at grasya sa atin sa kabila ng ating kahinaan, kasalanan, at pagiging taong imperfecto. Amen. Okay, so ngayon naman dumaho tayo sa aplikasyon na ibabahagi sa ating ni Brother Fernand. Okay. Para sa akin mga kapatid, ang nakita kong magandang application nito is makinig at manampalataya. Amen. So, una, dahil nga ang Holy Spirit ay nagpe-pray, tinutulungan tayo mag-pray. Binabago niya yung prayer natin para maging aligned sa kagustuhan ng ating Panginoon. So, we must listen. No? Pakinggan natin yung sinasabi sa atin ng ating Diyos. Kasi nga, iniaalay na yung panalangin natin sa kagustuhan ng ating Panginoon. So, ang gawin natin, Lord, ano yung gusto mong mangyari? Lord, ano yung gagawin ko? Lord, nung sinabi ko na pinapaubaya ko na sa iyo, mangyari nawa ang iyong kalooban. So, Lord, ano yung dapat kong gawin para mangyari yung plano mo? At kapag ginagawa natin yung mga kapatid, lalong lalago yung pananampalataya natin. Maring iniisip nyo mga kapatid, well, kami rin, iniisip din namin, kung minsan, syempre, bakit ba hindi ibinibigay ni Lord yung pinagdarasal ko? Bakit? Kaya niya namang ibigay yun. Oo. Kaya niya. Wala namang imposible sa Diyos. Bakit hindi niya binibigay? Bakit ang dami mo ng offerings, ang dami mo ng fastings, paulit-ulit ka nagdadasal, humingi ka na ng intercessory prayers, nag-pray ka na kay Mama Mary, natulungan ka sa prayer mo, sa mga santo, natulungan. Bakit hindi ibinibigay ng Diyos yung gusto mo? Bakit hindi mo nakukuha yung gusto mo? Well, mga kapatid, syempre, kayang ibigay ng Diyos lahat. Lahat ng hinihiling mo, kaya niyang ibigay. Pero, kaya hindi ibinibigay ng Diyos lahat ng gusto natin. So that there will be room for faith. Kapag nakuha mo lahat ng gusto mo, kapag ibinigay niya lahat ng gusto mo, hindi na faith yun. Genie. Proof na yung ibinibigay ni Lord. Halimbawa, Lord, bukas gusto ko magkaroon ng magandang bahay. Binigyan niya sa'yo, Mansion. pinapatunayan ng Diyos na siya'y Diyos. Kapag
laging ganun ang nangyayari, lahat ng hilingin mo ibinibigay niya. Yung pananampalataya mo, mamamatay na. Kasi puro ebidensya yung nakikita mo. Eh di ba mga kapatid, ang faith is the assurance of the things that are not seen. No? Yung mga bagay na hindi nakikita, pinagtitiwalaan. At yung mga bagay na darating pa ay inaasahan mo. So kung lagi mo nakukuha yung gusto mo, wala nang room para manampalataya ka sa ating Panginoon. No? And that is, gusto nating ibaba yung status ng Diyos pagka ganun yung ginagawa natin. Hindi kailangan patunayan ng Diyos na siya'y Diyos sa atin. Palagi. Although ginagawa niya yun. Pero hindi niya palaging kailangan patunayan sa iyo. Halimbawa, sa akin. Hindi niya kailangan patunayan sa akin lagi na siya'y Diyos. Dahil kay maniwala ko, kay hindi mababawasan yung pagka-Diyos niya. Diyos pa rin siya. Amen. No? Sino ang may kailangan sa Kanya? Tayo. No? So kung hindi natin susundin yung kalooban niya, kung hindi tayo matututong makinig mga kapatid, kung hindi natin siya papakinggan, binababa natin yung dapat pagkalagyan niya. Dapat lagi natin siyang inilalagay sa pinakamataas. Amen. Ang gusto ko lamang sabihin mga kapatid, kapag nagdadasal tayo, manalig tayo. Amen. Hindi sa gusto natin, kahit alam nating makabubuti ito para sa atin, kasi ang utak natin may hangganan. Yes. Manalig tayo doon sa wisdom na walang katapat. Wisdom na hindi kayang sukatin. Yung wisdom na nakikita lahat ng maganda para sa atin. So, kung tayo ay matututong makinig, for sure mga kapatid, ang makukuha natin yung mas magandang blessing na inihanda ng ating Panginoon. Okay, ngayon naman mga kapatid, pakinggan naman natin yung magiging application ni Brother Joe. Okay. So para sa akin mga kapatid, sa aking application, wag lang tayo sumuko. Amen. Don't give up because our God never give up on us. Amen. Hindi ba promise, baby? Naunahan mo, kanta ko. Huwag tayong sumuko na may panahon pa para magbago tayo. Amen. Kasi ang Diyos, hindi siya susuko na hintayin tayong pumunta sa kanyang paliwanagan. Amen. Kasi nga, si Lord nga ang naghagis ng binhi eh. No, hinihintay niya lang na magbago tayo. Kasi sa panahon natin ngayon, doon tayo nakatingin sa mga ginagawa nating instant. Yung instant sa pera, instant sa pleasure, instant sa power, no? Dapat yung mga instant, yung noodles lang. No, what? Oo, yun lang dapat ang instant eh. Yun lang ang Naman. masarap eh. Oo, na hindi na natin dapat isipin yung ganung bagay. Kasi once na gumawa tayo ng ganon, sobrang kasalanan na eh. Kasi once na, halimbawa, kung instant na gusto nating magkapera, ang ginudiyos na natin ang pera. Kung instant yung gusto natin na magkaroon ng isang posisyon sa isang pamahalaan, kahit sa pamumuno, di ba? Na yun, sa power na yun. Kumbaga, mas pinapower mo yung kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Ganon din sa faith, kung gusto mong makilala. So dapat ang mas makilala ang Diyos, hindi yung pangalan mo. Amen. So dapat, wag tayong sumuko na magdasal, sabi ni Brother Fernan, wag tayong sumuko na tignan ang ating Panginoon. Kasi nasa mukha natin, sa katayuan natin, yung image ng ating Panginoon. Amen. Ang province po namin ay La Union. Bali yun sa mother side ko naman. Oo. Every time na muuwi kami sa La Union, yung mga kamag-anak ko doon, pag napunta kami doon, lagi yan naghahanda ng Kuya, actually yung nickname ko sa amin, Jumar. Ang layo sa Gerald. Tatawagin ako yan, Kuya Jumar, taka dito, inom tayo. Ay, sige, syempre. Bilang kamag-anak at minsan lang umuwi sa probinsyang yun, nakikisama. Oo. At yung paboritong inumin din nila doon, yung mga may bilog-bilog kung tawagin. Sabi ko sa kanila, ay, hindi ako nagbibilog. Sige, Anong bilog-bilog?
Bilog-bilog. San Miguel. Gin. Gin, Oo. gin bilog. Oh, Gin gin bulag. bulag, gin bulag. Oh. Sabi ko sa mga kamag-anak ko doon, ay hindi ako gaganyan. Sige, bibilhan na lang nila ako ng kung ano yung fit daw sa akin. MP Lights. Oh, konti lang, nakikisama lang naman sa mga kamag-anak kasi nga bihira umuwi sa probinsyang yun. Tapos, alam nyo ba, nakakatuwa, naalala ko, nung pumunta ako doon, nung last year yata yun, may mga moto sila. Yung mga kamag-anak ko doon, alam kasi nila na member ako ng isang community, nagsisilbi sa ating Lord, sa community natin sa Missionary Families of Christ, na sabi daw nila, alam mo ba kuya, miski kami gantong manginginom, nakatambay or tambay, kami naman ay may moto. Oh. Oo. Ano daw? Tapos tinako, ganun ba? Ano moto mo? Sabi ko, kuya, pakinggan mo. Susuka, pero hindi susuko. Oh, susuka, Grabe. pero di susuko. Nabigyan ko ng reflection yun, mga brothers. Siyempre, ang Panginoon, hindi tayo susukuan, miski yung mga tao sa paligid natin, sinusuka ka na. Amen. Yung mga tao sa paligid natin na ayaw sa'yo, na nilalayuan ka, na alam mo parang ikaw ay may virus, may May sakit, ketong. may ketong, kung ano, nilalayuan ka. Pero ang Panginoon, hindi yan susuko sa'yo na biyayaan ka at mahalin ka. Amen. Oo, kaya sabi ko sa mga kamag-anak ko doon, ang galing ha, sige nga, susuka at hindi susuko. Ano? Grabe. Oo, sa mabuting balita at sa mga basahin din natin ngayon, nabanggit nga natin na ang Diyos ay makatarungan at tayo ginagabay ng Holy Spirit at naggasik nga ang ating Panginoon na mabuting trigo at may naggasik din na masamang trigo. No? Napakabuti ng ating Panginoon kasi nabibigyan tayo ng tsansa sa isang kasalanan na alam natin na ito ay mali sa ating Panginoon, sa mata na ating Panginoon. Ano? May share akong kwento, bro. Yeah, si Greg ito. May kwento ko tungkol sa banga. May dalawang magkapatid at yung kanilang nanay. Oo. Sa Irish. Ang magkapatid na to, si Greg at saka si Makmak, at ang kanilang nanay nagagngangalang Clarice. Itong magkapatid na to na si Greg at Makmak, naglalaro sa loob ng bahay. Itong si Greg, biglang nabangga niya yung banga ng kanyang nanay. Di nabangga. May tanong ako, magkamukha ba yung magkapatid? At magkamukha yun. Parang yung isa medyo early, yung naman yung maputi. Nabangga ni Greg yung banga ng nanay niya. Nabasag. Sabi ni Makmak, ay sabihin na lang natin kay nanay, nasagi ng pusa. Ngayon itong si Greg, nangingiyak na sa takot kasi nga nabasag yung, sabihin natin mga sinaunang ano pa yun banga ng yung mga galing pa sa mga lolo, iningatan, biglang dumating yung nanay. Ngayon, itong si Greg, tumabi sandali, humiwalay dito kay Makmak, nagdasal itong si Greg. Ang sabi ni Greg, Lord, di ko alam ang gagawin ko, tulungan niyo ako. Ngayon, itong nanay, nakita niya yung basag na banga. Ngayon, itong si Greg, lumapit sa nanay at inamin yung kanyang kasalanan. Sabi niya sa nanay niya, Mami Clarice, nabasag ko ang inyong banga. Patawarin niyo ako, di ko sinasadya. Ang sabi ng nanay ni Mami Clarice, sabi, okay lang yan, anak. Sabi ganyan. Natutuwa ako kasi inamin mo ang iyong kasalanan. Ngayon, ang bait ni Clarice, ni Mami Clarice. Mabait talaga yun. Ngayon, itong si Makmak naman, sabi ni Makmak, Mami, hindi mo ba paparusahan yan? Ang sagot ng nanay ni Mami Clarice, paparusahan ko siya. Ang parusa ko, lilinisin tong mga basag na ito at saka mag-iipon para makabili ng bagong banga. Ngayon, naisip ni Greg na mas mainam na magtapat at pagsisihan yung nagawang mali. So ano yung aral ng walang kwento ngayon? Tulad ng unang pagbasa, diba sabi ko kanina, ang Diyos ay makatarungan. Magsisi ka lang at patatawarin ka. Doon sa ikalawang pagbasa, tinawag natin yung banal na Espiritu Santo. Tinawag natin ang Diyos. Nagdasal si Greg At yung dun sa may mabuting balita, connect sa aking kwento,
ginawa niyang tama yung nakagawa siya ng mali, pero inamin niya yung kanyang pagkakamali. At nagkaroon ng hustisya doon sa nanay niya na hindi siya pinarusahan ng mabigat ng kanyang nanay. Ganyan ang Panginoon. Aminin lang natin lahat ng mga kasalanan natin. At asahan natin yung sa pagkakamali nating mabigat na kasalanan, asahan natin ang Diyos. May awa yan. Amen. Yan ang tunay na mukha ng ating Panginoon. Awa, habag. No? So, yun mga kapatid. So, dapat pagsisihan natin, ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay napakamabuti sa ating lahat. Amen. Maraming salamat Yun. mga kapatid. Alright. Thank you. Again mga kapatid, maraming salamat po sa muli niyong pagsama sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Amen. Kung nagustuhan niyo po yung aming kwentuhan, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. At kung sa ganun matulungan niyo naman po kaming ikalat yung mabuting balita ng ating. Yes, meron po tayo diyang comment section. So kung ano po yung gusto nyong sabihin, kung ano yung mga messages nyo, so ano yung napulutan nyo po sa aming tatlo, i-leave nyo po dyan. Miski mga greetings nyo, anniversary, birthday, iiwan nyo dyan yung mga mensahe nyo. So meron din po kami merchandise na sa Usapang Tinapay. So ayan, so may t-shirt kami, may cup, may mug. So meron pa po dyan, mga parating pa. So kung gusto nyo mag-avail, so PM nyo din po kami. Meron din po kaming Facebook page na Usapang Tinapay Podcast. So pa-like, share, subscribe. So kung may mga order po kayo, pwede po kayo mag-iwan or mag-DM sa message po dyan sa may aming platform. Amen. So, grabe yung gabi ito. Ang dami din natin natutunan. Ang Diyos ay maawain, gayahin natin siya. Ang Diyos ay makatarungan, magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Lagi nating hilingin na tayo ay tulungan ng Holy Spirit. Amen. Na magdasal. Amen. No? At syempre, yung pag-asa na laging ibinibigay sa atin ng Panginoon, kahit nasan man tayo, ay laging naandyan. Basta, aminin natin, tanggapin natin yung ating mga kasalanan. Amen. At maglingkod tayo sa Kanya. So, next week, syempre, bago na naman. Syempre, talagang ang wisdom ng ating Panginoon ay laging binabahaging bago sa atin. And for sure, next week, may i-ready o may piniprepare na ulit ang ating Panginoon. So, kita-kita po tayo next week. At syempre, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay ng buhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!